Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako nang po yung lingkod, Avelyn Garcia, at ito ang Buhay Unleashed sa 92.3 True FM. Nandito na naman kami para gabayan kayo tungo sa buhay ng mas matagumpay, mas masaya, at mas makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed. Kapatid, nananalangin ka ba kapag may malaking desisyong gagawin? Gusto mo bang malaman ang plano ng Diyos sa buhay mo? Alam niyo po, normal po sa ating mga Pilipino, pag may malaking desisyon, nananalangin tayo. Ang tanong ko lang, sinagot na ba ng Diyos ang inyong panalangin? Nalaman niyo ba ang tugon ng Diyos sa inyong panalangin? Kasi parang laki ng problema, nanalangin ka, pero walang nangyari. Walang nangyari. Para sa anong panalangin? Oo, kaya ang ganda niyan. Ngayon, pag-uusapan natin, ano-ano ang dapat gawin para malaman ang kagustuhan ng Diyos sa ating buhay. At malamang gusto niyo yan. Kaya nga po tayo nananalangin, Lord, mag-aasawa na ba ako? O hindi? Mag-resign ba ako? O hindi? Mag-abroad ba ako? O hindi? Uuwi na ba ako galing sa abroad? O hindi? Di ba yan ang pinapanalangin natin? Ang problema ko minsan, nagdidesisyon tayo, pero walang malinaw na direksyon o gabay ang Diyos sa buhay natin. Kaya tayo nagtataka ko minsan, bakit mali? Oo. Kasi po hindi natin inalam yung kalooban ng Diyos. Oo, at maganda niyan, pag-uusapan natin yan sa ating episode na God knows best. best. Alam niyo po yan. Alam ng Diyos yung pinakamaganda sa buhay natin. Kaya nga po, dapat na alam natin ang plano niya sa buhay natin. Ang good news po is, may mga paraan na pwedeng gawin para malaman ito. Yes. Sa action mo. Pag-uusapan natin, ano yung magandang aksyon kung hindi gusto ng mga magulang mo ang taong gusto mong pakasalan ay problema po yan. May mga tao pong dumadaan sa ganyang sitwasyon. Ito good news, may maganda pong aksyon na pwedeng gawin para maging maganda ang sitwasyon. Abangan niyo po yan. Correct. Pero bago ang mga yan, simulan muna natin ang ating programa ng Believe It or Not segment. Ito po yung parte ng ating programa na nagbibigay kami ng mga paniniwala na pwedeng magpaganda ng buhay niyo kung ito ay inyong paniniwalaan at gagawin. Ang Believe It or Not quote natin sa araw na ito ay, there are no hopeless situation, only hopeless people. Ayan na po, napakagandang paniniwala po ito sa ating lahat. Lahat po applicable to. Dahil tunay, may mga pagkakataon sa ating buhay na parang wala ng pag-asa. Tama yung sinabi mo, Nararamdaman niyo ba yan? Parang wala ng pag-asa. Sa Tagalog, walang sitwasyon na walang pag-asa. Pero may mga taong nawawalan ng pag-asa. Ayan, yung po ang tunay po. There are no hopeless situation. Wala daw po sitwasyon hopeless. Bawat sitwasyon, may hope. Ang problema lang po, yung taong nasa gitna ng sitwasyon na yon ang nawawalan ng hope. At dahil nawala ng hope, yung sitwasyon, parang nawala na ng solusyon. Kasi po yung taong dapat gumawa ng solusyon na wala ng pag-asa. Take note. Yung gagawa ng solusyon na wala ng pag-asa, paano? So wala ng solusyon ng sitwasyon. So there are no hopeless situation, only hopeless people. May mga taong nawawalan na ng pag-asang makaahon sa pagkakautang. Ang payo lang namin sa kanila, there are no hopeless situation, only hopeless people. So ikaw po'y dumadaan dyan, tingin mo parang wala ng pag-asa to, baon ako sa utang. Hello, gano'n na karaming tao ang nadinig mo, nabalitaan mo, dating sobra baon sa utang, nakaahon naman. Kung sila nakaahon, ikaw din sabihin sa'yo, may pag-asa ka. Huwag niyo pong tatagalin yung pag-asa niyan kasi pag nawala na yan, titigil ka na. Talaga mababaon ka na talaga. Alam niyo pa, marami kaming mga taong kilalahan na natulungan na namin na dating baon sa utang. Ang akala nila, wala silang pag-asa. Pero sabi namin sa kanila, maniwala kayo. There are no hopeless situation. Ano man yung parang tingin mo wala ng kapag-asa, meron pa rin. Meron lang hopeless people, yung nawala na ng pag-asa. Kaya po, every time po may makakaharap kaming taong may problema, yung po una namin pinapaalala, your situation is not hopeless. Bakit? May mga taong dumaan na dyan na solusyonan naman nila. Pero may mga taong dumaan na dyan, pero lalong bumaon. So, bakit? Ano pagkakaiba? Yung mga nakadaan dyan at nanatiling may pag-asa, naghanap ng solusyon, kinausap kami o kumausap na ibang tao, naghanap sila ng solusyon, and eventually, most of them was able to get out of that situation. Bakit? Naniwala silang may pag-asa ang kanilang sitwasyon. Naniwala po sila na may pag-asa, kaya naghanap po ng paraan at may nakitang paraan. At sinimulan nilang itong paniwalaan at gawin.
So, makalipas ang ilang panahon, wala na silang utang. Yeah, ganun po yun eh. Kaya na kumisan mga tawag sa, sir, may utang kami ngayon. Ano dapat namin gawin para mawala yung utang today? Hindi po. Yung utang nyo, pinadami nyo na ilang taon, hindi naman kayang solusyonan nyo na isang araw. So, kumisan po, proseso ang paggawa ng solusyon sa isang sitwasyon. At dahil wala nangyayari after 1 week to 2 weeks, itigil ka na. Hindi po, tuloy lang umasa. One day, mawawala rin. At kung patuloy silang maniniwalang wala ng pag-asa, hindi sila hahanap ng solusyon. Pero dahil naniwala sila na there are no hopeless situation, only hopeless people, patuloy sila naghahanap ng solusyon at patuloy na umaasa at nasolusyonan ang kanilang problema. Yung po, sistema po, patuloy ka lang umasa. Promise po, anumang pinagdadaanan nyo, may solusyon yan. Tuloy mo lang umasa. Makakahanap ka ng solusyon. Gawin mo, makakaahon ka dyan. Hindi man namin alam ang inyong pinagdadaanan ngayon, pero sigurado kami, hindi po hopeless ang inyong sitwasyon. Di ba? Minsan kahit na, nako, yung relasyon namin hopeless hindi na. Hindi po totoo yun. Oo, yung sitwasyon namin hopeless hindi na. Yung boss ko hopeless na. Hindi sana wag kayong nawawalan ng pag-asa. May problema ka man. Kayo diba? Po yung hahanap ng solusyon sa problema. Yes. Pag kayo nawala na ng pag-asa, ay wala nang solusyonan yung problema. Pag tinignan mo yung anak mo, wala ng pag-asa. Yung asawa mo, nako, paano yun? Pero kung tingin mo may pag-asa pa, kung patuloy kang aasa at maghahanap ng solusyon dahil there's no hopeless situation, only hopeless people. Ay, makakakita ka. Yung po na maganda, pag patuloy ka naghahanap, makakakita ka. Marami pong tao, kaya wala nang makitang solusyon, hindi na po naghahanap. Yes. At promise, pag hindi ka naghahanap, wala kang makikita. Ang tanong, bakit naghahanap? Kasi may pag-asa pa. Bakit tumigil lang maghanap? Kasi nawala na ng pag-asa. Kaya po ang sikreto dyan, yung salitang, only hopeless people. Yes. Tao nawawala ng hope, pero yung sitwasyon may hope. May problema ka ba sa trabaho mo? May pag-asa pa. No, patuloy ka lang umasa at maghanap ng solusyon. Ano man ang problema ang iyong pinagdadaanan? May problema ka ba sa sarili mo? May pag-asa ka pa kung patuloy kang aasa at maghahanap ng solusyon. Siguro talagang isa na yung solusyon. Sa ibang mga pagkakataon natin pag-usapan, kaya po sa programa ito, dami nating topic na dinidiscuss. Yung po yung mga solusyon sa iba sa inyong mga problema. Kung wala pa, one of these days. O kaya magpa-counsel kayo, baka may solusyon po yung counselor. Kaya anuman ang problema mo, may pag-asa ka pa kung patuloy kang aasa at maghahanap ng solusyon because there are no hopeless situation, only hopeless people. Sana mula sa araw na ito, maniwala ka at gawin mo. There are no hopeless situation, only hopeless people. At sigurado kaming gaganda ang buhay ninyo at ng mga mahal ninyo sa buhay. Believe it! There are no hopeless situation, only hopeless people. Sana marami kayong natutunan na tunay na magpapaganda sa inyong buhay. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po muli. At Ameline Garcia. Dadako na tayo sa ikaw! Ano action mo? Tandaan, you are what you do, not what you say you do. Sa Tagalog po, hindi dapat puro gawa, dapat may gawa dahil ikaw ay produkto ng mga ginagawa mo at hindi lang yung sinasabi. Sa segment na ito, hahanapan natin ng aksyon ng mga sitwasyon na nangangailangan ng solusyon. Kaya kung mayroon po kayong sitwasyon na nangangailangan ng aksyon, ipadala nyo na po sa aming Facebook account, no? Vic and Ameline Garcia o kaya Buhay Unleashed. At baka sitwasyon na ninyo ang susunod na aaksyonan namin. Ang sitwasyon natin sa araw na ito ay ano-anong magandang aksyon kung hindi gusto ng magulang ko ang taong gusto kong pakasalan. May mga pagkakataon po, di ba yung taong gusto mong pakasalan, hindi gusto ng magulang o kaya sila hindi sila sang-ayon o tumututol sila. Alam niyo po yan, may mga nangyayari ganyan. Kaya Sir Vic, ikaw, ano aksyon mo? Makinig po kayo mabuti sa aksyon na to. Ano-ano magandang aksyon kung hindi gusto ng magulang mo ang taong gusto mong pakasalan? Ito ang mga pwede mong gawin. Number 1, tanungin mo ang magulang mo, bakit? Kasi baka meron silang alam na hindi mo alam. Totoo po yun, napaka-importante po. Huwag po lang, biglang, ay naku, hadlang sila sa aking kaligayahan. Talagang, storbo lang sila o kaya ayaw nila ako namigay. Yun po inisip natin di ba? So step number 1 is, Mama, Papa, ano ba dahilan ba't ayaw mo siya? So tanongin daw, baka may alam sila na hindi mo alam. Kaya bakit sila ayaw nyo? Kaya makinig po kayo mabuti. Hindi yung kakanta na lang sila ng you and me against the world. Feeling mo, alam mo, hindi gusto ng nanay, hindi ka gusto ng nanay at tatay ko. You and me against, so hindi po. Baka meron silang alam na hindi mo alam. Kaya, so alamin mo, baka importante. Number 2,
makinig ka ng may bukas na puso at isip. Yan. Ito pa napaka-importante po. So, alamin mo, mama, papa, bakit ba? Pero critical po itong step number 2. Makinig ka ng may bukas na puso at isipan. Sir, bakit? May posibilidad po kasing nagsasabi ng nanay mo na mga katotohanan. Kaya lang, sarado ang isip at puso mo, wala kang madidinig. Oo, tama. At pag wala kang nadinig, tuloy pa rin yung desisyon mo. Ang punto ko po is, buksan ang puso at isipan. Sabihin, may magandang dahilan ng nanay at tatay ko bakit nila ginagawa to. Kaya, sige mami, ano po yun? So, habang nakikinig ka, hindi yun, ay hindi ganyan, hindi po, patapusin mo yung nanay mo, hindi yun, bawat salita natin, hindi po yun wala ka talaga mapapakinggan at wala kang magandang impormasyon na makukuha. Oo, at kung hindi totoo ang iniisip ng yung mga magulang, assuming, diba? Kasi, alam mo, yung girlfriend mo, ito yan. Eh di ipaalam at ipaliwanag mo sa kanila yung katotohanan na alam mo. Kasi po, may mga pagkakataon po, nami-misinterpret ng mga magulang mo yung kilos ng boyfriend mo o girlfriend mo. O meron sila nabalitaan na hindi naman totoo, kwento-kwento lang. So, ang trabaho mo, ipaliwanag. Alam mo, mami, ganito po kasi yan, ganito po. Baka naman maniwala sila tama. Maganda paliwanag mo, may ebidensya. Baka hindi na tumutol. So, kasi po, napaliwanagang mong mabuti. Tandaan mo to, may basihan ang iyong mga magulang. Bakit ganun ang kanilang pananaw? Pwede mo silang bigyan ng bagong basihan. Sana magbago ang kanilang pananaw, di wala ka ng problema. So meron silang basis. It's either totoo, hindi totoo, kwento, pananaw, chismis. Ikaw, tatanggalin mo lahat yung chismis. Ganito po yan. Naku, malamang ganito lang. So, sabi na, ganun pala. Ay, okay naman pala yung girlfriend o boyfriend. Laban tuloy, yan. Ang basta niyo po, kung maganda ang paliwanag. Kung hindi magbago ang kanilang pananaw. Ayan. So, ibig sabihin, sige, tumiretso ka sa susunod. So, may mga pagkakataon po na kahit pinaliwanagan mo na, hindi sila naniwala. At pananaw nila talagang hindi kayo bagay, hindi kayo dapat. Okay. May kabilang side naman. Baka habang nagkukwento yung magulang mo, naisip, mukhang totoo yun. May laman yun may tingnan sense. Ko nga. Ang punto ko is, kung nalaman mo, imbestigahan mo, tingnan mo, masdan mo yung boyfriend o girlfriend, mukhang totoo. Baka naman tama magulang mo, sundin mo sila. Correct. Pero kung tingin mong tama ka pa rin, tuloy mo yung laban mo. Ito na nga po, dumating sa punto, pinaliwanag mo na. Ayaw pa rin maniwala na magulang mo. Step number 2 tayo. Galing, Kung hindi magbabagong yung pananaw, gawin ang susunod na step. Ibig sabihin po nito, may mga pagkakataon, nagpaliwanag ka na. Nagpaliwanag ang magulang mo. Hindi nagbago yung pananaw nila. Talaga, tingin nila, hindi pa rin kayo bagay. Ikaw, hindi rin nagbago pananaw mo. Ang tingin mo, kayo talaga. May mga pagkakataon po gano'n, kahit nagpaliwanagan na kayo. So, punta tayo sa susunod na step. Magdesisyon ka na sa dapat mong gawin. Ayan. So, by this time po, nakinig ka na, nakapanood ka sa ano gagawin ko? Magdesisyon ka na. Okay? Inintindi mo na yung sinabi ng magulang mo. Inintindi mo na yung mga nadinig mo. You need to make a decision kung papakasalan mo o hindi itong taong ito. Kung magandaan mo, by this time, hindi pa rin agree yung mga magulang sa iyong pagpapakasal, di ba? At hindi ka pa rin kumbinsido sa kanilang mga dahilan. Ito na yung panahon na, wala talaga Dandong pa rin kayo na, hindi ganun ng girlfriend o boyfriend ko. O kaya, sabi nung, ganyan ka talaga. Hindi pa rin kayo nag-agree. Pwede pong mangyari yun. Ano ang pwedeng gawin? Ilan sa mga dapat mong isaalang-alang sa iyong pagdidesisyon ay ang mga sumusunod. Kung susundin mo ang iyong mga magulang, handa ka ba sa magiging epekto nito sa iyong buhay at kinabukasan, pati na sa taong gusto mong pakasalan? Kasi may possibility, mukhang tama yung magulang ko, pero hindi Pero gusto ko sila sundin. Kung susundin mo, ano mangyari sa buhay mo? Ano mangyari sa pakasalan mo? May mga impact yan. From there, pag naisip mo na, pwede ka nang gumawa ng desisyon. Pero tandaan mo, ikaw ang makikisama sa iyong asawa at hindi ang iyong mga magulang. So, may possibility naman na, di nga gusto ng mga magulang ko yung mga pangasal, pero ako'y papakasal, ako'y makikisama. So, may mga pagkakataon po, kahit hindi gusto ng magulang mo yung mga pangasawa mo, sa alang-alang mo, buhay mo to, kinabukasan mo to. Importante sana magkasundo magulang mo at yung mga pangasawa, pero may mga pagkakataon po hindi. So, pwede mo ituloy pakasalan itong tao. Correct. Kumbaga, isipin mo, hindi ka kaya magsisi sa iyong desisyon pagdating ng panahon. Yan po yung mga dapat yung pag-isipan. Kung itutuloy mo naman ang kasal, anong magiging epekto ng iyong desisyon sa relasyon mo sa iyong mga magulang? Dapat handa ka din. So, lahat po yan dapat isipin nyo. May mga pagkakataon na kapag nagdesisyon na ang anak, di ba, kahit hindi agree ang magulang,
nire-respeto nila ang desisyon. May mga pagkataon, mami, naintindihan ko po yung concern nyo, pero tingin ko po, kami po talaga eh. Yes. May mga pagkakataon, mamagulang, sige, oo. Supportahan ta ka. May pagkakataon naman na kahit nagdesisyon na ang anak, ayaw pa rin ng magulang, dapat mong paghandaan yung ganitong sitwasyon. Ganyan din po. So, handa ka na dapat sumama ng loob yung anak na magulang mo sa'yo. Kasama po yung nagdesisyon ka eh. Pero kayo maglala, mawala rin yan. Lalo na pag nagkaapo na, ay nako! Correct! Oo, parang nakakalimutan na ng magulang yung pangyayari pag nagkaapo, di ba? So, yun po, kaya napaka-importante kayo po, intindihin niyo po yung mga sinabi namin, at from there you make a decision, and be decisive upon it, and malaki po posibilidad, tatama decision. Sana nakatulong ang aming kasagutan sa inyong sitwasyon. At sana marami kayong natutunan sa pinag-usapan natin sa araw nito. Mamaya sa ating segment na Itanong Mo Lang, pag-uusapan natin ano-anong dapat gawin para malaman ang kagustuhan ng Diyos sa ating buhay. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw! Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po muli. At Abiling Garcia. Dadako na tayo sa segment na Itanong Mo Lang. Dahil ang paniniwala po namin ay when you don't know, don't guess. Ask. Sa Tagalog, kapag hindi mo alam, huwag kang mangula, itanong mo lang. Pero bago tayo magpatuloy sa ating topic ngayon, magbibigay daan muna tayo sa Usapang CPA mula kay Lorna Caballero Laksa. Lorna! Magandang lalaki sa iyo, Sir Vic, at magandang babae naman sa iyo, Ma'am Avelyn. As promised, bibigay ko sa inyo ang requirements para tayo, ang mga negosyante natin ay maka-avail ng tax incentives through Barangay Microbusiness Enterprise. Ang inaman nito, hindi na po kayo magbabayad ng income tax sa inyong negosyo. Ang intindihin na lang ay ang business tax. Para ma-avail ito, kailangan lang po ninyo mag-submit ng sworn statement na ang inyong assets, total assets, except land ay 3 million and below. Hindi po ito depende sa benta. Kahit po 10 million ang benta ninyo, kayo pa ay makaka-avail ng BMBE incentive. This is way back 2002 pa po. In-implement ang incentive na ito, ito ay pwede pa nating ihabol ang availment application basta mag-qualify po kayo. Yan lamang po, at ang ibang detalye ay bibigay natin sa susunod na Sabado. Thank you and God bless us. Maraming salamat, Lorna. Until next time, para sa iba pang tip mula sa Usapang CPA. Okay, may tanong po ako sa inyo. At makinig kayo mabuti, pag-isipan niyo mabuti. Maraming tao ang gustong gawin ang kagustuhan ng Diyos. Malamang ikaw gusto mo rin. Yes, at malamang ikaw gusto mo rin gawin yung gusto ng Diyos, di ba? Parang you are aligned with the will of God. Kaya nga po tayo nagpe-pray, di ba, Lord, gagawin ko ba ito, gagawin ko. Dahil gusto nating magawa ang kalooban ng Diyos. Pero may mga pagkakataon na kapag desisyon tayo na walang gabay ng Diyos. For example, may mga pagkakataon na hindi pa kagustuhan ng Diyos na magpakasal, pero nagpakasal ka. May mga ganyang pagkakataon. Silakbo ng emotion, di ba? At dahil doon, nagdulot po ito ng malaking problema sa inyong buhay. Malamang, nakikinig kayo yan. Ito sa inyo, tama yan. Di pa kami dapat nagpakasal kami. Yan. Kasi po walang gabay ng Diyos. Eto, hindi kagustuhan ng Diyos na makipaghiwalay ka. Pero nakipaghiwalay ka dahil uminit ang ulo mo. Yeah. So may mga pagkakataon pong ganyan. Kasi hindi na himingi ng gabay sa Diyos. Hiwalay na kayo. Sa trabaho naman, hindi kagustuhan ng Diyos na mag-resign ka sa trabaho. Pero nasigawan ka. Hindi kagustuhan ng Diyos magtrabaho ka sa abroad, pero nagtrabaho ka sa abroad. Ayan, ang dami tuloy problema. Yung asawa mo, hindi mo nakita na 1 taon. Pag uwi mo, buntis. Ano po tawag? Milagro! Ay, nako. Totoo ba? Bakit po tayo nakakaproblema ganun? Simple lang po. May mga desisyon tayong dinesisyonan natin na hindi po natin hiningan ng gabay sa Diyos. Kasi po ang Diyos, handa naman tayong gabayan at bigyan tayo ng magandang desisyon na magpapaganda ng ating buhay. Wala namang gustong magkamali sa kanilang desisyon, pero bakit may mga nagkakamali? Maraming dahilan, pero isa sa malaking dahilan ay ang kakulangan o lack of knowledge po, no, sa pag-alam sa kagustuhan ng Diyos. Yun po yung napaka-importante. Marami gusto pong gawin na kalooban ng Diyos. Okay, ang problema, hindi nila alam paano malaman ang kagustuhan ng Diyos. Pag ganun po nangyari, paano yun? Paano mo gagawin ang isang bagay na hindi mo alam? Kaya po sa araw na ito, pag-uusapan natin, tutulungan po namin kayo alamin ang kagustuhan ng Diyos sa buhay nyo para magawa nyo at gumanda ang buhay nyo. Sa ating episode na God Knows Best!
Maraming ginagawa ang tao para malaman ang kagustuhan ng Diyos sa buhay nila. Diba? Bibigyan po namin kayo ng ilang paraan na pwede nyong gawin o gamitin para malaman nyo ang plano ng Diyos sa buhay nyo. At para madaling tandaan ang mga steps, nagsisimula ito sa salitang bless. Or acrostics. B-L-E-S. Para madaling tandaan. Ibig sabihin po, kung gusto nyo malaman ang kalaban ng Diyos, kailangan nyong mabless. B-L-E-S-S. Alamin nyo po yung 5 letrang yon, ano po yung ibig sabihin, gawin nyo po. Ay, naku, malamang po. Gaganda ang inyong desisyon at magagawa nyo kalooban ng Diyos. Letter B ng salitang bless, believe that God knows best for us. Yan po ang unang-unang dapat nating gawin po. Maniwala po tayo na ang Diyos po ang may pinakamagandang plano sa ating buhay. Correct. Oo, kumbaga, yung desire niya, di ba? For I know the plans I have for you, says the Lord, di ba? Plans to prosper you and not to harm you. So, lagay sa isip niya. Hope in the future. Maganda plano ng Diyos sa buhay mo. Yes. Lagay mo sa isip mo yun. Mas maganda plano ng Diyos kaysa sa'yo. So, pag gano'n ang pananaw mo, gusto mo alamin yung plano niya kasi maganda, tama yung plano niya. Yes. So, believe that God knows best. Kasi if you don't believe that God knows best, what's the point of asking God? Hindi nga best yung kanya. Yes. So, believe that God knows best. Dahil kung hindi ka maniniwala dito, walang dahilan para alamin mo yung kagustuhan ng Diyos sa buhay. Kakaintindihan po tayo. So, you believe, Lord, sige, naniniwala na ako na you know best. Okay. Alam nyo, maraming tao hindi inaalam yung kagustuhan ng Diyos sa buhay nila. Dahil sa tingin nila ay mas magaling sila kaysa sa Diyos. Totoo po. Every time po na kayo po ay kilos ng kilos, desisyon ng desisyon sa buhay niyo na walang pagkonsulta kay Lord, isa na po ibig sabihin nun. Sinasabi mo kay Lord, Lord, tsaka lang, kaya ko to. Alam ko to. Alam ko yung tamang desisyon. Doon po tayo nagkakamali ko minsan. At yung iba naman ay naniniwalang walang Diyos. O lalong hindi nila kailangan ng kagustuhan ng Diyos. Kasi, ikaw, naniniwala kang walang Diyos, what's the point of asking God's will? So, hindi ka naman nanalangin, pero ikaw mismo malamang naniniwala kang may Diyos. Kaya ang challenge namin sa inyo, naniniwala ka bang God knows best? Kasi, di ba, ang sabi nga ng Diyos sa salita niya, di ba, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Di ba, as the heavens are higher than the earth, so my ways higher than your ways. So, and my thoughts higher than ibig sabihin po nun, iba po talaga si Lord. Mas alam niya. Kaya napaka-importante po, maniwala tayong alam niya mas maganda sa buhay natin, kaya manalangin po tayo. So una, believe na alam ni Lord ang pinakamaganda sa buhay natin. Letter B ng bless, believe. O, letter L naman. Letter L naman ang salitang bless, let go of your personal preference and desire. Ayan. Kung naniniwala kang mas magaling ang Diyos kaysa sa'yo, dapat matuto tayong bitawan yung mga iniisip nating maganda, nararamdaman nating tama, o sinasabi ng iba. Bakit? Kasi po makaka-apekto po ito sa pakikinig sa Diyos habang nagpe-pray ka. Lord, sino ba yung gusto mong pakasalan ko? Pero, sabi ni ganito dapat siya ganito. Kaya hindi ka makapakinig Kasi habang nakakipag-usap ka kay Lord, ang daan pumapasok sa isip mo. Yes. So napaka-importante po, let go. Bitaw lahat ng personal preference. Maraming tao nananalangin para malaman ang kagustuhan ng Diyos. Pero, bago pa lang manalangin ay may plano ng gawin. Kaya, parang, di ba, hindi mo, paano ka makakapakinig kung may plano ka na? Kasi po marami po sa atin ito gawin natin Lord, ito yung plano ko, paki-approve. Hindi po. Isipin nyo. Correct. Di ba, step number 1, sinabi nga natin, God knows best. Kung marunong si Lord kaysa sa'yo, ba't ikaw nagpaplano? Ba't pinapa-approve mo yung plano mo kay Lord? Mas matalino siya. Ang dapat tanong natin, Lord, ano ang plano mo sa buhay ko? At para gawin yun, letter L ng bless. Let go, Lord, itong plano ko sa tabi na. Dahil mas matalino ko sa akin, siya sa tabi ko. Ang gusto ko malaman, ano ba yung plano mo? Hindi tama yung paa-aprobahan mo na lang, di ba? Kapag ganito kayo manalangin, malamang hindi ninyo malalaman ang kagustuhan ng Diyos kapag Lord, paki-approve. Yes. Diba? Dapat, sekreto po sa pananalangin, saan tabi nyo lahat ng preference nyo, gusto nyo. Sabi nyo, Lord, your will be done. Kung gusto mo talagang malaman ang kagustuhan ng Diyos sa buhay mo, dapat i-let go mo na yung lahat ng personal preferences and desire. Sabihin mo kay Lord, Lord, not my will, but thy will be done. Kahit anong gagawin ko, Lord, basta ito'y kagustuhan mo, okay lang. Kaya kapag lumapit ka sa Diyos na walang personal preference or desire, malamang po, madidig niyo po ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Sa aming pagbabalik, marami pa po ibang step, itutuloy pa po natin ating kwentuhan. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw.
Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Speaker Garcia po muli. At Abiling Garcia, patuloy tayo sa ating Itanong Mo Lang. Sa ating topic na, ano-anong dapat gawin para malaman ang kagustuhan ng Diyos sa ating buhay? Sa ating episode na, God knows best! Okay, review lang tayo. Number 1, para madaling tandaan tandaan lang natin, nagsisimula ito sa acrostics na blessed. B-L-E-S-S. Okay. Step number 1, letter B. Believe that God knows best for us. Ito pang sabi ng Diyos, for my thoughts are not your thoughts, neither your ways, my ways. So, ibig sabihin po, dapat maniwala tayo si Lord dahil iba yung kanyang pag-iisip at mas tama ang kanyang iniisip. Yes. Letter L ng salitang bless. Let go of all personal preference and desires. Sabihin mo sa Lord, Lord, not my will, but thy will be done. Promise po, pag ginawa nyo ito, makakaramdam po kayo, mararamdaman nyo po ang pagkilos ng Diyos sa buhay nyo when you decided to let go. Yes. Number Letter 3. E ng salitang bless, enter God's presence and pray. Kapag talagang naniniwala ka na mas magaling ang Diyos kaysa sa iyo at walang personal preference or desires, maglalaan ka ng panahon at lugar para makapasok sa presensya ng Diyos. Yung po problema ko bisa natin May problema po tayo, pero Lord, ano gusto mong gawin ko? Pero hindi ka naglalaan ng panahon at lugar. Parang ganito lang po, di ba pag hingi po tayo ng pabor sa boss natin, gusto natin mag-leave, what do we do? Pupunta tayo sa boss natin, may dala tayong leave form, Lord, boss gusto po mag-leave kasi po ito. Papaliwanag mo sa boss mo yung dahilan para i-approve niya. Ibig sabihin, naglaan ka ng oras at panahon sa boss mo. Ganon din po kay Lord. Kung gusto niyo po siyang makausap, maglaan po tayo ng panahon. Set aside, this time magpe-pray ako. Every day, bago ako matulog, magpe-pray ako, tatanungin ka looban ng Diyos. Every morning, magpe-pray ako. Importante po, you spend time praying. Yes, oo. Tsaka makaramdam ka ng kapayapaan. Kasi peace comes not from the absence of trouble, but from the presence of God. So, napaka-importante po, pag nanalangin po kayo, siguraduhin nyo, kausap nyo Diyos. Hindi ba, example, ba't ka nakikipag-appointment sa boss mo? Kasi gusto mo, sigurado siya kausap mo. Ayaw mong kumausap na iba. So, pananalangin ka. Hingin mo, Lord, gusto ko po kayo makausap. Iba, dapat hingin mo yung presensya niya na para lang kayo nag-uusap. Ganun po ang prayer. Para kayo nag-uusap lang ng Diyos. At Lord, ito sitwasyon ko po. Ano gagawin ko po? But it's really, pag nag-pray po kayo po, enter, siguraduhin niyo po, walang gumugulo sa isip niyo, walang disturbance. Kaya, find a quiet place. Pwede pong kwarto nyo, CR, park. Find a place na makakapag-concentrate ka. Walang cellphone, walang TV, wala lahat. Promise po, pag ginawa nyo to, malaki po posibilidad malaman nyo kalooban ng Diyos. Yes, kasi God's presence is the greatest anchor in any situation. Sabi ni Rick Warren yan, di ba? The presence of God's glory releases a supernatural energy and provides the potential for miracles. So, napaka-importante po na dapat po, pag mananalangin, set aside time and go to a quiet place. Pwedeng kwarto mo, yung iba nga CR, di ba? O pwedeng sa bubungan. May kilala po ako na na-share po sa akin yung kalooban ng Diyos sa buhay niya, nadinig niya sa bubungan. Kasi po doon, tahimik, ikaw lang. Hanap, find a place. O minsan sa park. Yan, o pumunta ka sa bundok, diba? O kahit saan tahimik. Dahil kung talagang gusto mong malaman ng kagustuhan ng Diyos, kailangan mong maglaan ng panahon para manalangin. Yan po ang kumisa na problema natin. Gusto po natin malaman ng kalooban ng Diyos, pero hindi tayo naglalaan ng panahon at lugar. Baka yan ang kulang sa'yo. Kung gusto mo talagang gawin ang kalooban ng Diyos at malaman, maglaan ka ng panahon at lugar para makausap ang Diyos. Ito, letter S ng salitang bless. Step number 4 na to. Seek God's will by asking one question at a time. Ayan, ito po, sikreto po nito. Pag nanalangin po kayo, di ba, Lord, ano po ang gagawin ko dito? Normally, ang panalangin po natin, mayroon tayong tinatanong. Magpapakasal na ba ako? Magkipaghiwalay pa ako? May tanong po tayo. Ang suggestion po namin, pag kayo po nagtanong, one question at a time. You seek God and ask God's will, one question at a time. Sir, bakit isang tanong lang? Di mas maganda marami. Pakikita ko po sa inyo nangyayari pag maraming tanong. Lord, bibili na po ba kami ng bagong bahay? Lord, mag-i-resign na po ba ako? Lord, sa opisina po, kakausapin ko yung boss ko para bigyan ka ng raise. So, ang dami mong tinanong. May tatlo kang tanong. Sumagot si Lord, yes. Ang tanong. Alin sa tatlo, ang sinagot ni Lord na yes. Maguguluhan ka, di ba? Di ba normally pag
kausap mo isang tao, sasama ka ba sa lakad natin mamayang gabi? Oo. Yes. Pero ang tanong mo, sasama ka ba sa lakad natin mamayang gabi, sa Lunes, sa Martes, sa Linggo? Oh, hindi Sumagot mo ng yes. malaman. Oo. Unang-una, hindi nga siya makakasagot. Kasi hirap sagutin ng isang sagot yung maraming tanong. Maski po kay Lord. So, napaka-importante. Lord, mag-i-resign na ba ako? Hirap na ako sa trabaho. Lord, tulungan niyo po ako. What do you do? Be quiet and listen. Kasi marami po sa atin, nagpe-pray po tayo, magtatanong, tapos pagkatapos sa atin magtanong, Amen! Alis tayo. Hindi po tayo naghintay ng sagot kay Lord. Paano masasagot ni Lord? Umalis ka kagad. Kasi baka iba yung perspective ng iba sa prayer. Naalala ko yung sinabi ni Mother Teresa. Sabi niya, prayer is putting oneself in the hands of God. Yeah. Ibig sabihin, kaya ka nananalangin, sinasabi ko, Lord, hindi ko kaya buhay, mas matalino ka sa akin, mas magaling ka sa akin. Sorry. Lord, itong buhay ko, ikaw na magdesisyon, pero gusto ko malaman ng kalooban mo. Kailangan i-offer mo eh. Kasi sabi nga, yung pinakamatinding trahedya daw sa buhay is not an answered prayer, but an offered prayer. Totoo yan. Makinig ko kayo po din. Diba? Ang pinaka-tragedy daw, yung prayer na hindi sinagot, hindi po. Ang pinakamatindi po, yung prayer na hindi pray. At dahil di pray, walang sagot. Kaya napaka-importante po, you pray and ask God, Lord, may po na akong problema, tulungan niyo po ako. Ano po ang gagawin ko dito? Ang sikreto, pagkatapos na magtanong, the best thing you do is be quiet. Silence, yes. Naghihintay ka ng sagot. At ito po, pag sumagot, maramdaman mo sa puso mo, sabihin ni Lord, anak, tuloy mo yan. Anak, itigil mo na yan. Mararamdaman niyo, that's how God speaks po. Kumisan, mararamdaman niyo yung peace na, sige anak, tuloy mo itong desisyon na to. Paano po nangyari yun? Kasi nagtanong ka, naghintay ka ng kasagutan. Doon po tayo kumisa sumasabit. Nagtatanong tayo, hindi tayo naghihintay ng sagot. Mula sa araw na to, seek God and wait for the answer. Sabi ng Diyos, seek God's will. Kapag nagsisik tayo, madalas hindi ito nakukuha ng isang panalangin. Kung mahaba at maraming panalangin, di ba? Hindi nakukuha doon. Hindi pwede isa lang. May isang patuloy. Kasi tinitingnan po ni Lord kung seryoso tayo. Kasi kung seryoso tayo, kahit wala pang sagot, patuloy tayo. Hanggang sa malaman mo yung sagot ng Diyos sa iyo. Parang paliligaw yan. Isang ligaw ba? Isang dalaw, sinagot ka na? O sinagot mo na? Hindi, di ba? Maraming araw ng panliligaw until madinig mo yung salitang no o yes. Ganon din po kay Lord. Kaminsan, hindi isa ang lakad. Kaya tandaan yung sinabi ni Sir V kanina, sa pagtatanong, huwag kalimutan to ask one question at a time. Dahil kung marami ang tanong at sumagot si Lord, paano mo naman malalaman kung aling tanong ang sinagot ng Diyos para sa iyo? Mamaya, itutuloy natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po muli. At Abiling Garcia. Patuloy tayo sa ating itanong walang segment. Sa ating topic na, ano-anong dapat gawin para malaman ang kagustuhan ng Diyos sa ating buhay. Sa ating episode na God Knows Best. Yan, review lang tayo para madaling tandaan ang mga steps, tandaan ang acrostics ng bless. Okay, step number 1, letter B. B, ng salitang bless, believe that God knows best for us. Step number 2, letter L. Let go of all personal preference or desires. Step number 3, letter E. Enter God's presence and pray. Yan. So, step number 4 na po tayo. Yan. Letter S. Ng salitang seek God's will by asking one question at a time. Yan. Ito na po. Step number 5 na po tayo. Huling letter ng bless, letter S. Ayan, spend time waiting for God's answer. Yan po yung sinabi natin kanina. So, kung minsan po, nagsisik tayo, pero hindi tayo naghihintay ng kasagutan. So, yung unang is seek. Yung susunod na is po, spend time waiting for God's answer minsan, para makuha natin sagot. Minsan kasi, sir, yan ang pinakamahirap na parte. Yung maghihintay ka, di ba? At kapag nasabi mo na yung tanong mo, maghihintay ka ng sagot sa Diyos, sa Lord, ang tagal naman. So yun po tayo sumasabit, gaya po nabanggit namin, sumasabit po tayo doon kasi ayaw natin maghintay. Ito lang problema ko, mga lalaki. Bakit doon nanliligaw kayo, ilang buwan na kayo nanliligaw, patuloy kayo nanliligaw, hinihintay nyo ang matamis na? Oo, ganun din po kay Lord. May mga pagkakataon po, susubukan muna tayo ni Lord kung seryoso na tayo sa ating pinapanalangin. Kaya po kuminsan, hindi kagad sinasagot ni Lord yung ating panalangin. Kasi gusto ni Lord nakita, seryoso na ba yan ako? So patuloy lang tayo magtanong. Kasi yung patuloy na pagtatanong ay evidence na gusto mong malaman yung kalooban niya.
At hindi ka titigil magtanong hanggat malaman mo yung kalooban niya, yung po gustong-gusto ng Diyos. Kasi pinapakita mo sa kanya, Lord, naniniwala ako. You know best. Yes, maraming tao ganito mag-pray. Lord, anong gagawin ko sa problema? Di ba parang sinabi mo kanina, blah, 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 blah. Amen. Tinapos na yung panalangin at aalis na sa presensya ng Diyos. Ito ang problema. Nagtanong ka, hindi ka naghintay ng sagot. Kaya marami po sa atin, hilo, nananalangin tayo sa kalooban ng Diyos, pero hindi natin magawa yung kalooban ng Diyos. Dahil hindi natin alam yung kalooban ng Diyos. Pero nag-pray naman tayo at tanong tayo kay Lord. Ang problema, hindi natin hinintay yung sagot. Kaya napaka-importante, spend time waiting for God's answer. At kumisa po, pag nag-pray ka, walang sagot. Pero as you go out sa the office, biglang may kakausap sa'yo na, para bang, hindi yata siya. Parang si Lord to. Kumisa pagpunta na simbahan, para bang, nakausap ako ni Lord sa nagtuturo sa simbahan. O kumisa mas kinanay, tatay, kapag yun, biglang may sasabihin silang, parang hindi nanay ko to. Parang nararamdaman mo, God speaking through these people for you to know His will. Kung may sampo, nangyayari. Oo, kasi paano mo malalaman ang kagustuhan ng Diyos kung hindi ka maghihintay, di ba? Kapag may tanong, dapat maghihintay ka ng sagot. As you wait, be sensitive to God's voice. Kung minsan, mararamdaman mo yung peace, di ba? Sinasabi ng Diyos, ako bahala sa problema mo. Di ba? Meron ka na rin. Kung minsan, sasagutin ng Diyos ang tanong mo habang nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Napaka-importante po. Kung minsan po, nagpe-pray ka, Lord, ano gagawin ko? Pero kung minsan pa nagbabasa ka ng salita ng Diyos, makikita mo, Lord, may problema ako sa pera. Kailangan ipambayad po kami doon sa hospital ng nanay ko. Pwede ko bang magnakaw? Sabi ng Diyos, thou shall not steal. Nandun na yung sagot. Hindi mo na kailangan madinig kay Lord directly. Malinaw po, utos na ng Diyos. Lord, kasi hindi ko na maali yung asawa ko. Pwede ba makipag-divorce? Sabi ng Diyos, ang pinagsama ng tao, pinagsama ng Diyos, wag paghiwalayin ng tao. So, ano ba? Pwede ba kumuha ng kabit? Sipi Diyos, sasagutin ba ni Lord yung mga panalangin mo yan ng yes? Kasi po, may mga bagay na nakasulat na po sa salita ng Diyos, yung mga dapat at hindi natin dapat gawin. So, napaka-importante po. Magbasa po kayo ng salita ng Diyos. O kaya minsan, makakatulong po yung mga daily devotional. May mga books po na mabasa. Story for the day, verse for the day. As you read, mararamdaman it will help you. God speaking to you. It's either you buy it in book form o i-download nyo po sa mga cellphone nyo. Type nyo lang po sa App Store, the Daily Devotions. Araw-araw po, meron po kayong mababasa specific inspiration and Word of God na gagabay sa inyo. May mga pagkakataon naman na madidinig mo mismo yung boses ng Diyos. Parang nararamdaman mo. Parang si Lord yun diba? That means God speaking to you. Ito po yung katunayan na talaga mahal tayo ng Diyos at gusto niyang gabayan tayo para tumama ang ating desisyon. At kung minsan wala kang madidinig, no? Malamang gusto ng Diyos sa patuloy kang maghintay. Dahil sigurado ako, sasagot siya sa tamang panahon. May maiba ho sa inyo. Diba? Pray kayo ng pray. Ilang linggo na, ilang buwan na, wala pa nangyari. Tuloy lang. Kasi po ang pangako ng Diyos seek and you shall find, ask and it shall be given to you. Ibig sabihin, ang tanong, hindi sinabi ni Lord, now na. Hindi po. May mga pagkakataon po, maghihintay tayo ng konting panahon. May mga pagkakataon, pag pray mo, sagot ka agad. So, yung sikreto ito, hanggang di ba sagot, tanong lang ng tanong. May perfect timing si Lord. Never early and never late. Yun ang palagi niya tatako. Lord, late ka na, hindi po. May tamang panahon si Lord at si Lord di pa nalilate. Pero hindi rin siya early. Kasi palagi siyang on time. And it takes a whole lot of patience and faith, but it's worth the wait. Totoo yan, pag naghintay po kayo, talagang hintay nyo kalooban ng Diyos, mapapansin nyo, tama itong ginawa ko. So, ang punto po is, yun po yung bless, okay? Unang-una, letter B, believe. Maniwala ka na God knows best. Letter L, let go. Okay? Bitaw-bitawan mo na yan. Okay? Okay. Letter E, seek. Enter. Enter. Bisa may nag-pray ka talaga, maghanap ka ng space, time, na talagang pwede mo ma-solo si Lord o maging solo ka ni Lord. God's presence. Okay. Tanggalin ang mga distraction. Okay. Next. Letter S. Seek God. Pag nandun ka na nagpe-pray, Lord, ano pa talaga kalooban mo? Gusto ko talaga malaman. And letter S, huling-huli po, spend time waiting on God's answer. Yes. And when you do this, you will be blessed because you will know God's will. Sana marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. At next week, mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay na gaganda ang buhay niyo. Manalangin po tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa pagtuturo niyo po sa amin at you know the best. And you want us to know your plans for us. Ang dalangin ko lang po sa lahat po na nakikinig ng programang ito.
tunay pong maniwala sila na you know the best, and when they seek, they will find, and they will ask. And when they ask, you will answer. Lord, tulungan niyo po lahat ng gustong tunay na malaman na yung kalooban, malaman po nila at ito po yung magawa nila sa buhay nila. Give everyone divine wisdom to know your perfect will. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen And and amen. amen. Imbitahin niyo po ang mga taong mahalaga sa inyo na tumutok sa programang ito sa susunod nating pagsasama. Magsama-sama tayo tuwing Sabado alas 4 ng hapon dito lang sa 92.3 True FM. Ako po, si Vic Garcia. Ako naman po si Avelyn Garcia. Tandaan, ang Buhay Unleash ay pagbabagong buhay, puso at isip. Pagtulong-tulungan po natin ilabas ang galing ng bawat Pilipino. Ang tagumpay ay makakamtan, masayang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleash.